Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Isinare niya ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ang pahayag ng DILG Secretary. I know what to do for the country. Alam ko ang problema ng Pilipinas. Alam ko kung paano ito solusyonan. Wow naman. Bakit niya sinabi niyan? Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla has acknowledged that a bid for the presidency is a possibility, saying he is considering the idea but has yet to make any concrete political moves. In an interview on Historicon on One News, Remulla said he has not discussed the matter with any political party and remains undecided, stressing that his focus is still on weighing the option carefully. Sabi niya, I've been debating it. It's possible. Halata naman po, Secretary. Alam na namin, kakandidato ka. I know what to do for the country. Yan ang very confident eh. Alam ko kung paano patakbuhin ang Pilipinas. I know what levers there are to make the country better. Alam ko paano. My experience at the DILG has really honed my skill for running this, Remulla said. Wow! Nakakatuwa po ang kanyang statement. The other day, sabi niya, wala nang korupsyon, wala nang sindikato sa PNP. Wow naman, sana totoo. Paano yung balibalita? Hindi naman to. Kinonfirm pala ni General Torre na gustong papirmahan sa kanya yung 8 billion worth of PNP firearms. Gustong pabili. Hindi niya pinirmahan. Kaya yung speculation, ang totoong dahilan kung bakit na-relieve si General Torre as PNP chief dahil hindi siya sumunod sa kagustuhan nabibili ng PNDILG supervision yan eh. Overpriced, sabi ni General Torre, at saka hindi kailangan. Kaya doon maraming bumilib kay General Torre. May prinsipi siya sa ginawa niya ngayon na hindi siya sumunod sa pagbili ng ilang yung 80,000 firearms ba yun? Sobrang mahal. Tapos sabihin, wala nang korupsyon sa PNP. Tapos pinagmamalaki niya, sa Bureau of Fire Protection, lilinisin ko rin yan. Kaya, I don't know, nagsampa na ba ng kaso laban sa mga top officials ng Bureau of Fire Protection. So, maraming presscon ngayon ni DILG kung hindi man presscon, interview. Halos araw-araw may pahayag siya sa social, hindi lang sa social media, mainstream media, pinag-uusapan siya eh. Sabi pa nga niya eh, handa daw niyang sunduin si Saldico doon sa Portugal at dadalhin sa Pilipinas. Wow naman. Ano pa? Yung binabati ko siya, yung sinamahan niya mismo si ex-secretary, Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Na sinasabi ng iba, hindi naman trabaho ng DILG secretary yan yung sasamahan mo pa sa So, nagpapapansin. So, these are indication na gustong-gusto niya talagang makita siya ng taon bayan, nagtatrabaho nung mga rally sa Marcos Resign Rally, di ba? Nakaganon siya. Parang hindi matibay na pader. Kaya maraming bumabati ko sa kanya.
So, sige, good luck po, Secretary Remulla. Alam nyo naman kaya paano, I can make this country better. Wow, naman. Ang tanong, ano yung winnability ni Secretary Remulla? Maalala ko yung pinaka-latest survey ng WR numero. Kung hindi ako nagkakamali, 0.7% ang rating niya. Halos parehas sila ni former Speaker Martin Romualdez. Naka 1.7 na ata si Romualdez itong last. May mga nababasa rin akong post na itutuloy din daw ni dating Speaker Romualdez ang pagkandidatong Pangulo. Kahit kaliwat kanan na ang kanyang mga negative na. So, sino ba talaga ang magiging kandidato ng administrasyon? So, dalawa lang yan. Pinagpipilian lang, Romualdez or John Vic Remulla. But kung walang magbabago, parehas lang takbo ng Remulla, tingin ko. Kasi, sa ngayon, parang tinututuhanan na nila na idiin si Speaker Romualdez. Kaya yung Blue Ribbon Committee hearing nahinto na eh. Magre-render na sana sila ng final report. Biglang bumalik ang Blue Ribbon Committee hearing at ang sinesentro na ng hearing nila, ito na si Romualdez. Nako, ito na ba ang palatandaan na once and for all, idiin na nila si Romualdez para ang ilang itos up, ito na si John Vic Remulla. Yan lang mga nakikita ko. Kaya lang, kahit Romualdez, Remulla, sino pa yan? Tulfo. So, baka lalabas, maging independent candidate si Romualdez. Ang standard bearer ng administration will be Remulla. So, dalawa na. Si Senator Tulfo, magiging independent candidate din yan. Plus si Reza Hontiveros or BP Leni sa kakamping. Panglima si BP Sara. Nako, the more candidates, the better. Mas madaling manalo si BP Sara. Kaya, mga kadides, konting tiis na lang. Another Duterte, by God's grace, makakabalik sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang natabangan na magyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na magyero. Nasin ko na bugyon man eh. Dala nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na apili ni video dire kay. Paro. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gid dukan pa eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa ito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. So, matindi sa kaya sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.